Maliit lamang ang bahay ni Aling Rosa sa gilid ng isang lumang kalsada sa isang tahimik na bayan sa probinsya. Gawa ito sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero na ilang beses nang dinaanan ng bagyo, ngunit nananatili pa ring nakatayo dahil sa sipag at tiyaga ng matandang babaeng nakatira rito. Si Aling Rosa ay 62 taong gulang na. Kita na sa kanyang mukha ang mga bakas ng panahon, ang malalalim na guhit sa kanyang noo, ang bahagyang pagyuko ng kanyang likod, at ang mga matang tila laging may hinahanap sa malayo. Sa loob ng 20 taon, iisa lamang ang laman ng kanyang puso. Ang mahanap ang kanyang nawawalang anak na si Angela. 20 taon na ang lumipas, ngunit sariwa pa rin sa kanyang alaala ang araw na nawala ito. Noong panahong iyon, 8 taong gulang pa lamang si Angela. Isang masayahing bata na mahilig kumanta habang nagwawalis sa bakuran at mahilig yumakap sa kanyang ina bago matulog. Mahirap lamang sila noon. At hanggang ngayon. Ngunit hindi kailanman naging dahilan ang kahirapan upang mabawasan ang pagmamahal ni Aling Rosa sa kanyang anak. Kasama nila noon ang asawa niyang si Mang Ernesto, isang magsasaka. Ngunit ilang taon matapos mawala si Angela, pumanaw rin ito dahil sa sakit. Mula noon, mag-isang hinarap ni Aling Rosa ang buhay. Mag-isa rin niyang ipinagpatuloy ang paghahanap sa kanyang anak. Tuwing may pera siya, sumasakay siya ng bus papunta sa iba't ibang bayan upang magtanong. Tuwing may makikitang batang halos kaedad ni Angela noon, hindi niya maiwasang mapatitig. At tuwing sasapit ang kaarawan ng kanyang anak, nagsisindi siya ng kandila at tahimik na umiiyak. Marami nang nagsabi sa kanya na sumuko na. Marami nang nagsabing baka wala na ang bata. Ngunit sa puso ni Aling Rosa, buhay na buhay pa rin ang pag-asa. At bago natin ipagpatuloy ang nakaantig na kwentong ito, kung mahilig kayo sa mga kwentong puno ng pagmamahal, sakripisyo, at mga himalang kayang baguhin ang buhay ng isang tao, huwag ninyong kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe ang channel. Ang inyong suporta ang nagbibigay inspirasyon upang maihatid pa namin ang mas marami pang kwentong tatatak sa puso. Ngayon, balikan natin ang buhay ni Aling Rosa at ang misteryong matagal nang bumabagabag sa kanyang puso. Maagang maaga pa lamang ay gising na si Aling Rosa. Nagluluto siya ng kaunting lugaw na siyang magiging almusal at tanghalian na rin niya. Habang hinahalo ang kumukulong kaldero, napatingin siya sa isang lumang litrato na nakasabit sa dingding. Larawan iyon ni Angela. Bahagyang kupas na. Ngunit malinaw pa rin ang ngiti ng bata. Napangiti si Aling Rosa habang dahan-dahang hinaplos ang litrato. Anak, na saan ka na kaya? Mahina niyang bulong. Kung buhay ka pa, sana masaya ka. Kung may pamilya ka na, sana mababait silang lahat sa'yo. Kung naaalala mo pa ako, sana alam mong hindi ako tumigil sa paghahanap sa'yo. Unti-unting namuo ang luha sa kanyang mga mata. Ngunit pinunasan niya agad iyon. Sanay na siyang umiyak nang walang nakakakita. Lumipas ang umaga gaya ng dati. Naglinis siya ng bakuran. Nagbunot ng damo. At nagbenta ng kaunting gulay sa palengke. Habang naglalakad pa uwi kinahapunan, napansin niyang maraming tao ang nagkukumpulan sa tapat ng kanilang barangay hall. May mga sasakyang mamahalin. May mga taong naka-Amerikana. May mga bodyguard. Nagkatinginan ang mga residente. Hindi nila alam kung ano ang nangyayari. May politiko ba? Tanong ng isang lalaki. Parang hindi naman. Baka artista. Hindi rin. Napailing si Aling Rosa. Hindi naman niya iyon pinansin. Sanay na siyang hindi makialam sa mga bagay na walang kinalaman sa kanyang simpleng buhay. Ngunit kinabukasan, may nangyaring hindi niya inaasahan. Habang nagdidilig siya ng mga halaman sa harap ng bahay, may narinig siyang malalakas na tunog ng sasakyan. Pagtingin niya sa kalsada, halos mabitawan niya ang timba. 3 itim na luxury lalgyo ang huminto sa mismong harap ng kanyang bahay. Napalingon ang buong kapitbahayan. Isa-isang lumabas ang mga lalaking nakaitim na Amerikana. Kasunod nila ay isang eleganteng babae. Nasa mga 30 anyos. Napakaganda. Napakapino. Nakasuot ng mamahaling damit. At halatang may mataas na katayuan sa buhay. Nagtaka si Aling Rosa.
Sigurado siyang hindi niya kilala ang babae. Unti-unting lumapit ang estranghera. Habang papalapit ito, tila may kakaibang nararamdaman si Aling Rosa. Hindi niya maipaliwanag. Parang may bahagi ng kanyang puso na biglang bumilis ang tibok. Huminto ang babae ilang hakbang mula sa kanya. Namumula ang mga mata nito. Parang matagal nang umiiyak. Nagkatitigan sila. Tahimik. Mahaba. Mabigat. Pagkatapos ay nanginginig na nagsalita ang babae. Si Aling Rosa po ba kayo? Tumango ang matanda. Ako nga. Napalunok ang babae. Nagsimulang manginig ang kanyang labi. At maya-maya, pumatak ang kanyang mga luha. 20 taon ko rin po kayong hinanap. Napakunot ang noo ni Aling Rosa. Hindi niya maintindihan. Pasensya na Hija, pero sino ka ba? Lalong lumakas ang pag-iyak ng babae. At sa sumunod na mga segundo, binago nito ang buhay ni Aling Rosa magpakailanman. Nanay. Parang tumigil ang oras. Parang tumahimik ang buong paligid. Parang nawala ang lahat ng ingay sa mundo. Nabitawan ni Aling Rosa ang hawak niyang timba. Bumagsak iyon sa lupa. Nanay, ako po si Angela. Nanlaki ang mga mata ng matanda. Napaatras siya. Parang hindi niya kayang paniwalaan ang kanyang narinig. Angela? Tumango ang babae habang humahagulgol. Opo, nanay. Ako po ang anak ninyo. Nanginig ang buong katawan ni Aling Rosa. Hindi siya makahinga. Hindi siya makapagsalita. 20 taon. 20 taon niyang hinintay ang sandaling ito. At ngayon, nakatayo mismo sa kanyang harapan ang babaeng matagal niyang pinangarap na makita muli. Ngunit hindi pa rin lubos na makapaniwala ang kanyang isip. Dahan-dahan siyang lumapit. Tinitigan ang mukha ng babae. Ang mga mata. Ang ilong. Ang hugis ng labi. At doon niya nakita ang isang bagay na hindi maaaring magkamali. Ang maliit na peklat malapit sa kaliwang kilay. Peklat na nakuha ni Angela noong 5 taong gulang pa lamang ito matapos madapa habang naglalaro. Biglang bumigay ang kanyang mga tuhod. Angela. Nanay. Anak ko. Opo. Tuluyan nang bumuhos ang luha ni Aling Rosa. At buhay ka. Buhay po ako, nanay. Sa wakas ay niyakap niya ang anak ng mahigpit. Pareho silang umiiyak. Parehong nanginginig. Parehong hindi makapaniwala na matapos ang 2 dekadang paghihiwalay. Magkayakap silang muli. At habang nakatingin ang buong barangay sa tagpong iyon, walang nakakaalam na mas malalim pa ang katotohanan sa likod ng pagkawala ni Angela. Isang katotohanang magbubukas ng mga sugat ng nakaraan. Mga lihim na itinago sa loob ng 20 taon. At mga taong handang gawin ang lahat upang hindi iyon mabunyag. Naging emosyonal ang buong paligid. May mga kapitbahay na napapaluha habang pinapanood ang mag-inang mahigpit na magkayakap. May ilan namang hindi makapaniwala. 20 taon. 20 taon na inakala nilang wala ng pag-asa. Ngayon ay parang himalang nagkatotoo sa kanilang harapan. Hindi agad nakapagsalita si Aling Rosa. Paulit-ulit niyang hinahawakan ang mukha ni Angela na parabang natatakot siyang maglaho ito anumang sandali. Anak. Nandito na po ako, nanay. Hindi ba ito panaginip? Humagulgol si Angela. Hindi po. Totoo po ito. Niyakap muli siya ni Aling Rosa. Napakahigpit. Parang sinusubukan niyang bawiin ang 20 taon ng pagkawala sa loob lamang ng ilang segundo. Makalipas ang ilang minuto ay inalalayan ni Angela ang kanyang ina papasok ng bahay. Tahimik na sumunod ang mga bodyguard, ngunit nanatili sila sa labas bilang paggalang. Pagpasok ni Angela sa bahay, agad siyang natigilan. Hindi nagbago ng husto ang lugar. Lumang mesa. Lumang upuan. Ang lumang aparador na minsang pinagtaguan niya habang nakikipaglaro sa kanyang ama. At ang maliit na altar sa sulok. Biglang bumigat ang kanyang dibdib. Napatingin siya sa larawan ni Mang Ernesto. May kandilang nakasindi sa harapan nito. Nanginginig ang kanyang boses. Nanay. Tumango si Aling Rosa.
Wala na ang tatay mo. Napapikit si Angela. Agad bumagsak ang kanyang mga luha. Hindi ko man lang po siya nakita ulit. Hinintay ka niya, anak. Napayuko si Angela. Hanggang sa huling araw niya. Parang may humigpit sa puso ni Angela. 20 taon siyang naghahanap ng daan pauwi. At ngayon lamang niya nalaman na huli na ang lahat para makita ang kanyang ama. Tahimik siyang lumapit sa larawan. Hinaplos ang frame nito. Pasensya ka na po, tatay. Pasensya na po kung natagalan ako. Unti-unting bumuhos ang kanyang luha. Tahimik lamang si Aling Rosa habang pinagmamasdan ang anak. Napakaraming tanong sa kanyang isip. Napakaraming taon ang nawala. Napakaraming pangyayaring hindi niya alam. At sa wakas ay hindi na niya napigilan. Angela. Opo, nanay. Ano ba talagang nangyari? Nanahimik ang babae. Parang bumalik siya sa isang masakit na alaala. Dahan-dahan siyang umupo. Habang si Aling Rosa naman ay nakatingin lamang sa kanya. Naalala mo po ba ang palengke noong araw na nawala ako? Tumango ang matanda. Paano niya makakalimutan iyon? Iyon ang araw na sumira sa kanilang pamilya. Iyon ang araw na nagbago ng lahat. Araw po iyon ng pista. Napakaraming tao. Tumango muli si Aling Rosa. Nagsimulang manginig ang mga kamay ni Angela. Ayaw ko po sanang sabihin ito agad pero kailangan niyo pong malaman ang totoo. Biglang kinabahan si Aling Rosa. Ano yon, anak? Huminga ng malalim si Angela. Noong araw na yon hindi po ako naligaw. Parang tumigil ang tibok ng puso ng matanda. Ano? Hindi po ako naligaw. Anong ibig mong sabihin? Napalunok si Angela. May kumuha po sa akin. Nanigas si Aling Rosa. Kinidnap po ako. Parang sumabog ang mundo ng matanda. Hindi siya makapagsalita. Hindi siya makahinga. 20 taon niyang inisip na naligaw ang anak. 20 taon niyang sinisi ang sarili. Ngayon ay bigla niyang nalaman ang isang katotohanang hindi niya kailanman inasahan. Kinidnap? Opo. Paano? Napapikit si Angela. May babaeng lumapit sa akin. Tanda ko pa po. Ngumiti siya. Binigyan niya ako ng candy. Sinabi niyang ipinapasundo ako ni nanay. Napahawak si Aling Rosa sa kanyang dibdib. Diyos ko ni. Akala ko po totoo. Bata pa po ako. Sumama ako. Tumulo ang mga luha ni Angela. Pagkatapos noon, hindi ko na po kayo nakita. Tahimik ang buong bahay. Tanging hikbi lamang nilang dalawa ang maririnig. Nanay, ilang araw po akong umiiyak noon. Paulit-ulit kong hinahanap kayo. Paulit-ulit kong sinisigaw ang pangalan niyo. Napaluha si Aling Rosa. Anak ko ni. Pero wala pong sumasagot. Wala pong dumating. Biglang yumuko si Angela. At pagkatapos noon may nangyari pong mas kakaiba. Napatingin ang matanda. Ano yon? May isang mayamang mag-asawa ang bumili sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Aling Rosa. Ano? Tumango si Angela habang umiiyak. Hindi ko alam ang lahat noon dahil bata pa ako. Pero habang lumalaki ako, unti-unti kong narinig ang mga usapan. Binayaran po ang mga taong kumuha sa akin. Pagkatapos ay ibinigay ako sa isang mag-asawang hindi magkaanak. Hindi makapaniwala si Aling Rosa. Parang bangungot ang kanyang naririnig. Mahal nila ako. Hindi nila ako sinaktan. Tinrato nila akong tunay na anak. Pero huminto si Angela. Pero alam kong may mali. Bakit po? Dahil kahit bata pa ako noon, naaalala ko pa rin kayo. Naaalala ko ang bahay natin. Naaalala ko si tatay. Naaalala ko ang pangalan ko. Nanginig ang mga kamay ni Aling Rosa. At sinabi mo sa kanila? Opo. Araw-araw. Paulit-ulit. Pero sinasabi nilang gawa-gawa ko lang iyon. Nabata lamang ako. Napanaginip lamang ang lahat. Napaluha si Aling Rosa. Napakasakit isipin. Habang siya ay umiiyak gabi-gabi sa paghahanap sa anak. May ibang taong pilit binubura ang kanyang alaala. Habang lumalaki po ako, nagsimula akong maghanap ng mga sagot. Lihim. Mag-isa. Hanggang isang araw
Huminto si Angela. Biglang nag-iba ang kanyang ekspresyon. May lungkot. May galit. May sakit. May nakita akong dokumento. Ano pong dokumento? Mga papeles tungkol sa pag-ampon. Napakunot noo si Aling Rosa. At doon ko nakita ang totoo. Nakita ko ang tunay kong pangalan. Angela. Nakita ko rin ang pangalan nyo. Biglang napahawak si Aling Rosa sa kanyang bibig. At nakita ko ang bayan natin. Napaluha si Angela. Doon ko nalaman na may ina akong naghahanap sa akin. Tahimik silang pareho. Ngunit maya-maya ay may isa pang tanong si Aling Rosa. Kung ganoon, anak, bakit ngayon ka lang nakauwi? Agad yumuko si Angela. At sa unang pagkakataon mula nang dumating siya, may bakas ng matinding kirot sa kanyang mukha. Dahil po, Nanay G. Hindi naging madali ang lahat. Pagkatapos kong malaman ang katotohanan, gusto ko na agad kayong hanapin. Pero may mga taong humarang sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Aling Rosa. Sino? Tahimik si Angela. Napatingin siya sa bintana. Sa mga bodyguard na nakabantay sa labas. Pagkatapos ay muli siyang tumingin sa kanyang ina. Ang pamilya pong nagpalaki sa akin ay isa sa pinakamayayamang pamilya sa bansa. Nang malaman nilang alam ko na ang katotohanan, natakot sila. Natatakot silang mawala ako. Natatakot silang malaman ng publiko kung paano nila ako nakuha. Napabuntong hininga si Angela. At mas natakot sila sa isang bagay. Ano yon? Na malaman ko kung sino talaga ang nasa likod ng pagdukot sa akin. Parang may malamig na hangin na dumaan sa loob ng bahay. Biglang kumabog ang dibdib ni Aling Rosa. May alam ka na ba? Matagal na hindi sumagot si Angela. Halatang mabigat ang kanyang sasabihin. Pagkatapos ay tumango siya ng dahan-dahan. Opo. At iyon po ang dahilan kung bakit hindi ako nakauwi agad. May mga taong ayaw na makauwi ako. May mga taong handang gumastos ng milyon-milyon para manatiling lihim ang nakaraan. Pero ngayon, unti-unti siyang tumingin sa mga mata ng kanyang ina. Hindi na nila ako mapipigilan. At sa mismong sandaling iyon, walang kamalay-malay si Aling Rosa na ang pagbabalik ng kanyang anak ay simula pa lamang ng mas malaking bagyo. Dahil sa kabilang bayan, sa loob ng isang napakalaking mansyon, may isang matandang lalaki na kasalukuyang nakatingin sa isang litrato. Litrato ni Angela. At nang makatanggap siya ng tawag mula sa isa sa kanyang tauhan, agad nagbago ang kulay ng kanyang mukha. Sir! Ano? Nakita na po niya ang kanyang tunay na ina. Nanginig ang kamay ng matanda. Mabagal niyang ibinaba ang telepono. Pagkatapos ay napaupo siya. Punong-puno ng takot ang kanyang mga mata. Dahil alam niyang kapag nalaman ni Angela ang buong katotohanan, may isang lihim na itinago sa loob ng 20 taon na maaaring sumira sa pangalan ng napakaraming makapangyarihang tao. Makalipas ang ilang minuto, nanatiling tahimik ang loob ng maliit na bahay. Parang bawat isa sa kanila ay sinusubukang unawain ang lahat ng nangyari. Si Aling Rosa ay hindi pa rin makapaniwala na kaharap niya ang anak na 2 dekada niyang ipinagdasal. Samantalang si Angela naman ay tila binabalikan ang lahat ng sakit na matagal niyang itinago sa kanyang puso. Maya-maya ay tumayo si Aling Rosa. Lumapit siya sa lumang kabinet. Binuksan ito ng dahan-dahan. Pagkatapos ay inilabas ang isang lumang kahon. Bahagyang kupas na ang karton. May mga bahaging nilamon na ng panahon. Nagtaka si Angela. Ano po iyan, nanay? Napangiti si Aling Rosa kahit puno ng luha ang kanyang mga mata. 20 taon ko itong iningatan. Maingat niyang inilapag ang kahon sa mesa. Nang buksan niya ito, agad napahawak si Angela sa kanyang bibig. Nasa loob ang mga laruan niya noong bata pa siya. May maliit na manika. May ilang pirasong makukulay na kwintas. May lumang panyo. At may maliit na peres ng sapatos. Tuluyang bumagsak ang kanyang mga luha. Hindi niyo po itinapon. Umiling si Aling Rosa. Paano ko itatapon? Alam kong babalik ka. Napahagulgol si Angela. 20 taon. 20 taon na may isang ina na hindi kailanman sumuko. Habang ang karamihan ay nagsabing wala ng pag-asa. May isang pusong nanatiling naghihintay.
Tuwing kaarawan mo, inilalabas ko ang kahong ito. Tahimik na nakinig si Angela. Kinakausap kita. Parang nandito ka lang. Nagkukwento ako kung ano ang nangyari sa araw ko. Kung anong tanim ang tumubo. Kung anong bagyo ang dumaan. Kung gaano kita nami-miss. Parang pinipiga ang puso ni Angela. Hindi niya mapigilan ang pag-iyak. Lumapit siya at niyakap ang kanyang ina. Pasensya na po, nanay. Agad umiling si Aling Rosa. Huwag na huwag mong sasabihin yan. Hindi mo kasalanan ang nangyari. Hindi mo kasalanan. Paulit-ulit niya iyong sinabi habang hinahaplos ang buhok ng anak. Ngunit sa kaibuturan ng puso ni Angela, may mabigat pa ring pasanin. Dahil alam niyang hindi pa niya nasasabi ang lahat. Pagkalipas ng ilang sandali, napansin ni Aling Rosa na tila may iniisip ang kanyang anak. May problema pa ba, Angela? Biglang natahimik ang babae. Nanay Oh, may kailangan pa po akong sabihin. Napakunot noo ang matanda. Ano yon? Huminga ng malalim si Angela. Bago po ako pumunta rito, may natuklasan akong bagay na hindi ko inaasahan. Anong bagay? May kinalaman po sa pagkawala ko. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Aling Rosa. Ano yon? Dahan-dahang inilabas ni Angela ang isang makapal na folder mula sa kanyang bag. Halatang mahalaga ito. Punong-puno ng dokumento. Mga lumang record. Mga litrato. Mga ulat. At ilang pirasong papeles na tila matagal nang itinago. Mahigit 5 taon ko po itong inimbestigahan. Nanlaki ang mga mata ni Aling Rosa. 5 taon? Opo. Dahil habang lumalalim ang paghahanap ko sa nakaraan, mas marami akong natutuklasan. Tahimik na nakinig ang matanda. Akala ko noon simpleng pagdukot lamang. Pero hindi pala. Napakunot noo si Aling Rosa. Hindi. Umiling si Angela. Mas malaki pala roon. Unti-unti niyang inilatag ang ilang dokumento sa mesa. Pagkatapos ay itinuro ang isang lumang litrato. Agad natigilan si Aling Rosa. May larawan ng ilang tao. Mukhang kuha mahigit 20 taon na ang nakalipas. At sa gitna ng mga iyon ay may isang lalaki. Matangkad. Naka-Amerikana. At mukhang mayaman. Kilala mo ba siya, nanay? Matagal na tinitigan ni Aling Rosa ang larawan. Pagkatapos ay biglang namutla. Nakilala ko siya. Paano? Siya ang may-ari noon ng malaking lupain malapit sa baryo. Napakabigat ng mukha ni Angela. Ang pangalan niya ay Don Ricardo Villanueva. Napakagatlabi si Aling Rosa. Naalala niya ang lalaking iyon. Isa ito sa pinakamakapangyarihang tao sa buong rehiyon noon. Mayaman. May impluwensya. At kinatatakutan ng marami. Bakit siya kasama rito? Tanong ng matanda. Napayuko si Angela. Dahil ayon sa mga dokumentong nakuha ko siya ang nag-utos na hanapin ako. Nanigas si Aling Rosa. Ano? Opo. Parang may sumabog sa kanyang isipan. Pero bakit? Iyan din po ang tanong ko sa loob ng maraming taon. Tahimik ang buong bahay. Hanggang sa may nakita akong isa pang dokumento. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang lumang sobre. Halatang napakahalaga nito. Mahigit 1 taon ko itong hinanap. Kinuha ko ito sa lumang archive ng kumpanya nila. Ano yan? Napalunok si Angela. Ang dokumentong sumagot sa lahat ng tanong ko. Nanginig ang mga kamay niya habang binubuksan ang sobre. At nang makita ni Aling Rosa ang laman nito, parang tumigil ang kanyang paghinga. Lumang larawan. Napakaluma. Mahigit 20 taon na. At sa larawan, nandoon siya. Kasama si Mang Ernesto. Ngunit may isa pang taong nakatayo sa tabi nila. Si Don Ricardo. Biglang naguluhan si Aling Rosa. Hindi ko maintindihan. Bakit may litrato kami kasama siya? Dahil kilalan niyo siya noon. Napailing ang matanda. Hindi. Hindi maaari. 1 beses ko lang siyang nakita. Sigurado po ba kayo?
Tahimik si Angela. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang inilabas ang isa pang dokumento. Nang mabasa yon ni Aling Rosa, parang nawala ang kulay sa kanyang mukha. Dahil nakasulat doon ang buong pangalan niya. At sa ibaba nito, may pirma ni Mang Ernesto. Ano ito? Halos pabulong niyang tanong. Kontrata po. Kontrata? Opo. Kontrata ng trabaho ni tatay noong kabataan pa niya. Nanlaki ang mga mata ni Aling Rosa. Hindi niya alam ang dokumentong iyon. Hindi niya yon kailanman nakita. Impossible. Nanay Ano? Hindi po simpleng magsasaka si tatay noon. Parang may bumaligtad sa buong mundo ni Aling Rosa. Ano ang ibig mong sabihin? Bago po kayo nagkakilala, nagtatrabaho siya para kay Don Ricardo. Tuluyang natigilan ang matanda. Hindi niya alam yon. Hindi kailanman ikinuwento ni Mang Ernesto. Kahit minsan. Hindi po roon nagtatapos. Napalunok si Angela. Dahil habang mas lalo kong pinag-aralan ang nakaraan, natuklasan kong may nangyaring malaking alitan sa pagitan nila. Anong alitan? Hindi ko pa alam ang buong detalye. Pero matapos iyon, biglang umalis si tatay. Iniwan niya ang trabaho. At hindi na muling bumalik. Napahawak si Aling Rosa sa noo. Parang sunod-sunod ang pagbagsak ng mga lihim. Mga lihim na hindi niya alam na umiiral. Nanay Oh. Pakiramdam ko po may koneksyon ang alitang iyon sa pagkawala ko. Tahimik ang matanda. Hindi niya alam kung ano ang paniniwalaan. Hindi niya alam kung ano ang iisipin. Ngunit may isang bagay na malinaw. May isang dahilan kung bakit kinuha si Angela. At mukhang hindi iyon simpleng krimen. Mukhang may kinalaman iyon sa isang lihim na itinago ng kanyang yumaong asawa. At habang pinag-uusapan nila iyon, ilang kilometro ang layo mula sa kanilang bahay, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng lumang sementeryo. Bumaba ang isang matandang lalaki. Mabagal ang kanyang paglakad. May hawak siyang tungkod. Ngunit kitang-kita ang kapangyarihan sa kanyang presensya. Si Don Ricardo. Tahimik siyang huminto sa harap ng isang puntod. Puntod ni Mang Ernesto. Matagal niya itong tinitigan. Pagkatapos ay pumikit. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, may luha na tumulo mula sa kanyang mga mata. Kaibigan Mahina niyang bulong. Hindi ko na kayang itago pa. Bumalik na ang anak mo. Nanginginig ang kanyang boses. At malapit na niyang malaman ang katotohanan. Tumingin siya sa pangalan na nakaukit sa lapida. Punong-puno ng pagsisisi ang kanyang mukha. Dahil may isang lihim na siya lamang at si Mang Ernesto ang tunay na nakakaalam. Isang lihim na maaaring baguhin ang buong pagkatao ni Angela kapag tuluyan na itong nabunyad. Matagal na nakatayo si Don Ricardo sa harap ng puntod ni Mang Ernesto. Tahimik ang paligid. Tanging huni ng mga ibon at mahinang pag-ihip ng hangin ang maririnig. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, parang may bagyong matagal nang nakakulong. 20 taon. 20 taon niyang dinala ang isang lihim na hindi niya masabi kahit kanino. Maraming gabi na hindi siya nakatulog. Maraming umaga na nagising siyang punong-puno ng pagsisisi. At ngayon, matapos ang napakahabang panahon, naramdaman niyang unti-unti nang bumabalik ang nakaraan upang singilin siya. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ng puntod. Patawarin mo ako, Ernesto. Nanginginig ang kanyang boses. Sinubukan kong ayusin ang lahat. Pero lalo ko lamang pinalala. Pumikit siya. At kasabay nito ay bumalik sa kanyang alaala ang mga pangyayaring pilit niyang kinakalimutan. Mahigit 20 taon na ang nakalipas. Mas bata pa siya noon. Mas malakas. Mas makapangyarihan. At higit sa lahat, mas mayabang. Noong panahong iyon, si Mang Ernesto ay hindi pa magsasaka. Isa ito sa pinakapinagkakatiwalaan niyang tao. Parang kapatid. Parang pamilya. Magkasama silang lumaki. Magkasama nilang hinarap ang kahirapan. Ngunit habang tumatagal, magkaiba ang landas na kanilang tinahak. Si Don Ricardo ay yumaman. Samantalang si Mang Ernesto ay piniling mamuhay ng simple. At doon nagsimula ang lahat.
Muling bumukas ang mga mata ni Don Ricardo. Napabuntong hininga siya. Kung sinabi ko sana agad ang totoo noon. Ngunit hindi niya natapos ang kanyang sasabihin. Dahil may narinig siyang yabag sa likuran. Mabilis siyang lumingon. Isa sa kanyang mga tauhan. Sir! Ano yon? May balita po. Biglang sumeryoso ang mukha ni Don Ricardo. Ano? Patuloy po ang paghahanap ni Angela. Napapikit siya. Inaasahan ko na. Pero hindi lang po iyon. Napakunot no siya. May iba pa. Tumango ang lalaki. May isa pang grupo ang naghahanap sa kanya. Biglang tumigas ang mukha ni Don Ricardo. Ano? Opo. At mukhang hindi po sila mabuti ang intensyon. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang katawan. Hindi maaari. Sir! Hindi. Mariing sagot ni Don Ricardo. Hindi nila maaaring malaman na bumalik na siya. Kung malaman nila yon hindi niya natapos ang pangungusap. Ngunit alam ng tauhan niya ang ibig sabihin. May mga taong matagal nang gustong manahimik ang katotohanan. At kapag nalaman nilang nakauwi na si Angela, maaaring may masamang mangyari. Samantala, sa bahay ni Aling Rosa, nagsisimula ng dumilim ang kalangitan. Naghanda si Angela ng hapunan. Bagay na ikinagulat ng kanyang ina. Anak, hindi mo kailangang gawin yan. Napangiti si Angela. Gusto ko po. Pero sanay ka bang magluto? Bahagyang natawa si Angela. Hindi niyo po alam, pero noong kolehiyo ako, madalas akong magluto ng palihim. Talaga? Opo. Minsan po kasi gusto kong maramdaman ang simpleng buhay. Napangiti si Aling Rosa. Habang pinagmamasdan ang anak na abalang nagluluto sa maliit nilang kusina. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon. Pakiramdam niya ay kumpleto siyang muli. Ngunit habang hinihiwa ni Angela ang mga gulay, biglang napahinto siya. May naalala siya. Isang bagay na matagal nang bumabagabag sa kanya. Nanay. Oh, anak. Noong mawala po ako, may napansin ba kayong kakaiba bago yon? Napaisip si Aling Rosa. Matagal. Parang hinahalukay niya ang napakalumang alaala. Hanggang sa unti-unting nagbago ang kanyang ekspresyon. Meron. Agad napatingin si Angela. Ano po yon? Hindi ko yon masyadong pinansin noon. Pero ngayon ko lang naalala. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Angela. Ano po? Napabuntong hininga si Aling Rosa. Mga 1 linggo bago ka mawala. Tanda ko may isang lalaking paulit-ulit na pumupunta sa baryo. Napakunot no si Angela. Anong lalaki? Hindi ko kilala. Pero lagi siyang nagtatanong tungkol sa atin. Biglang natigilan si Angela. Tungkol sa atin? Tinatanong niya kung saan tayo nakatira. Kung ilan ang anak natin. Kung anong oras tayo lumalabas. Nanlamig ang buong katawan ni Angela. Bakit hindi niyo po sinabi sa pulis noon? Sinabi ko. Pero walang nangyari. Akala nila normal lamang. Naging seryoso ang mukha ni Angela. Naalala ninyo po ba ang mukha niya? Napapikit si Aling Rosa. Sinubukan niyang alalahanin. Hindi masyado. Pero may isang bagay akong natatandaan. Ano yon? May peklat siya sa lig. Biglang napahigpit ang hawak ni Angela sa kutsilyo. Peklat sa lig. May isang tao siyang kilala na may ganoong marka. At ang taong iyon ay nakita niya sa mga dokumentong nakuha niya noon. Isa sa mga lalaking sangkot sa pagdukot sa kanya. Hindi niya agad sinabi ang kanyang iniisip. Ngunit malinaw na malinaw sa kanyang isip ang larawan. Nanay E. Oh. Pakiramdam ko po malapit na tayo. Sa alin? Sa buong katotohanan. Tahimik silang nagkatinginan. Ngunit maya-maya ay may kumatok sa pintuan. 3 sunod-sunod na katok. Tok. 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 Nagkatinginan silang mag-ina. Bahagyang nagtaka si Aling Rosa. May inaasahan ka ba? Umiling si Angela. Wala po.
Muling kumatok. Mas malakas. Mas mabigat. Agad naging alerto ang dalawang bodyguard sa labas. Napansin yun ni Angela. May kakaibang pakiramdam na gumapang sa kanyang dibdib. Parang may hindi tama. Mabilis siyang lumapit sa bintana. At nang sumilip siya, bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata. May isang matandang lalaki na nakatayo sa harap ng bahay. Mag-isa. Nakasuot ng simpleng damit. May hawak na tungkod. At nakatingin diretsyo sa kanilang pinto. Agad siyang nakilala ni Angela. Hindi siya maaaring magkamali. Siya bulong niya. Ano, anak? Napatigil si Angela. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Galit. Takot. Pagkalito. Lahat ng iyon ay sabay-sabay na sumiklab sa kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang lumingon kay Aling Rosa. Nanay. Oh. Si Don Ricardo po iyon. Biglang natigilan si Aling Rosa. Parang tumigil ang oras. Dahil matapos ang mahigit 20 taon. Ang lalaking misteryosong konektado sa pagkawala ng kanyang anak ay nakatayo ngayon sa mismong harap ng kanilang bahay. At base sa lungkot at pagsisisi sa mukha nito, mukhang hindi ito naparoon upang manakot. Mukhang dala nito ang isang katotohanang matagal nang nakabaon sa nakaraan. Isang katotohanang maaaring magpabago sa lahat ng kanilang pinaniniwalaan. Naging napakabigat ng katahimikan sa loob ng bahay. Walang gumagalaw. Walang nagsasalita. Parang lahat ay naghihintay sa susunod na mangyayari. Sa labas, nakatayo si Don Ricardo habang mahigpit na nakahawak sa kanyang tungkod. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang dating makapangyarihang negosyante ay mukhang isang matandang lalaking pagod na pagod sa bigat ng kanyang konsensya. Huminga ng malalim si Angela. Pagkatapos ay tumingin sa kanyang ina. Ano pong gagawin natin? Hindi agad nakasagot si Aling Rosa. 20 taon niyang kinimkim ang sakit ng pagkawala ng anak. 20 taon din niyang pinagdudahan ang lalaking ito. Ngunit ngayong nasa harap na nila ang pagkakataong malaman ang buong katotohanan, alam niyang hindi na sila maaaring umatras. Papasukin natin siya. Dahan-dahang binuksan ni Angela ang pinto. Nagkatinginan sila ni Don Ricardo. Maraming emosyon ang namuo sa pagitan nila. Ngunit walang nagsalita. Hanggang sa mahina itong nagsabi. Salamat. Pumasok siya sa bahay. Napatingin siya sa bawat sulok. Sa lumang mesa. Sa kupas na mga dingding. At sa larawan ni Mang Ernesto. Unti-unting namuo ang luha sa kanyang mga mata. Matagal na panahon na ang lumipas. Walang sumagot. Tahimik lamang na umupo sina Angela at Aling Rosa sa tapat niya. Alam nilang oras na. Oras na upang ilabas ang lahat. Huminga ng malalim si Don Ricardo. At wala na akong dahilan para magsinungaling. Napayuko siya. Hindi ko ipinadukot si Angela. Nanlaki ang mga mata ni Aling Rosa. Pero alam mo kung sino ang gumawa. Dahan-dahan siyang tumango. Dahil kasalanan ko kung bakit nangyari yon. Tahimik na nakinig si Angela. Maraming taon na ang nakalipas, may isang malaking usapin tungkol sa mana ng aming pamilya. Mana. Ang pamilya namin ay may napakalaking negosyo at mga lupain. Ngunit may isang sikreto na itinago ng mga magulang ko. Naging seryoso ang lahat. May nawawala silang dokumento. Ano pong dokumento? Tanong ni Angela. Isang dokumentong nagpapatunay na hindi lahat ng ari-arian ay pagmamay-ari ng aming pamilya. Napakunot noo si Aling Rosa. At ano ang kinalaman ni Ernesto? Napapikit si Don Ricardo. Si Ernesto ang nakakita ng dokumentong iyon. Biglang natigilan si Aling Rosa. Hindi niya sinabi sa akin yon. Dahil ayaw kanyang madamay. Tumulo ang luha ni Don Ricardo. Hindi siya magnanakaw. Hindi siya sinungaling. Hindi siya sakim. Gusto lang niyang gawin ang tama. Tahimik na nakinig si Angela. Ngunit may ibang tao sa pamilya namin na gustong itago ang katotohanan.
Mga taong handang gawin ang lahat para maprotektahan ang kanilang kayamanan. Unti-unting bumigat ang hangin sa loob ng bahay. At noong tumanggi si Ernesto na ibigay ang dokumento, nagsimula silang magbanta. Nanginginig na ang mga kamay ni Don Ricardo. Sinubukan kong tulungan siya. Pero hindi ako naging sapat. Hindi ko alam na magiging ganoon kalala ang lahat. Napahawak siya sa noo. Pagkatapos ay nawala si Angela. Parang pinipiga ang puso ni Aling Rosa habang nakikinig. Hindi ko agad nalaman. Pero nang malaman ko ang totoo, huli na ang lahat. Tinanong ko ang mga taong sangkot. At doon ko nalaman na si Angela ay ginamit para pilitin si Ernesto na ilabas ang dokumento. Nanlaki ang mga mata ni Angela. Kaya pala ako kinuha. Tumango si Don Ricardo. Ngunit hindi nila nakuha ang gusto nila. Dahil hanggang sa huling araw ng buhay niya, hindi nagsalita si Ernesto. Unti-unting bumagsak ang mga luha ni Aling Rosa. Bigla niyang naalala ang asawa. Ang tahimik nitong pag-ugali. Ang mga gabing tila may mabigat itong iniisip. Ang mga pagkakataong bigla itong nagigising sa kalagitnaan ng gabi. Ngayon niya lamang naunawaan ang lahat. Pinoprotektahan pala siya nito. Pinoprotektahan sila. Nasaan ang dokumento? Tanong ni Angela. Napangiti ng bahagya si Don Ricardo. Hindi ko alam. Hindi rin nalaman ng mga taong humahabol dito. Dinala ni Ernesto ang lihim na iyon hanggang sa kanyang libingan. Tahimik ang lahat. Pagkatapos ay inilabas ni Don Ricardo ang isang maliit na sobre. Luma na ito. Bahagyang naninilaw na sa edad. Iniwan niya ito bago siya namatay. Agad na patingin si Aling Rosa. Ano yan? Sulat para sa inyo. Nanginginig ang mga kamay ni Aling Rosa habang binubuksan ang sobre. At nang makita niya ang sulat kamay ni Mang Ernesto, tuluyan na siyang napahagulgol. Mabagal niyang binasa ang nakasulat. Mahal kong Rosa. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako. Patawad kung marami akong hindi na ipaliwanag. May mga laban na pinili kong harapin ng mag-isa upang hindi kayo madamay. Kung sakaling bumalik si Angela balang araw, sabihin mo sa kanya na hindi ako tumigil sa pagmamahal sa kanya kahit isang segundo. Araw-araw ko siyang ipinagdasal. Araw-araw ko siyang hinintay. At kung hindi man kami magkita muli, sapat nang malaman niyang siya ang pinakamahalagang regalo na ipinagkaloob sa akin ng Diyos. At ikaw, Rosa. Salamat. Sa lahat ng sakripisyo. Sa lahat ng pagmamahal. Sa pananatili sa tabi ko hanggang sa huli. Mahal na mahal ko kayong dalawa. Ernesto Wing. Hindi na natapos ni Aling Rosa ang pagbasa. Napaiyak siya ng tuluyan. Maging si Angela ay hindi mapigilan ang sarili. Sa unang pagkakataon matapos ang 20 taon. Parang narinig niyang muli ang tinig ng kanyang ama. Parang naramdaman niya ang yakap nito. Parang bumalik ang mga alaalang matagal nang nawala. Lumipas ang ilang minuto na puro luha lamang ang namayani sa loob ng bahay. Pagkatapos ay tumayo si Don Ricardo. May isa pa akong kailangang gawin. Napatingin silang dalawa sa kanya. Ano yon? Humingi ng tawad. Lumapit siya kay Aling Rosa. Pagkatapos ay lumuhod. Isang bagay na hindi kailanman inakala ng sinuman na gagawin ng isang lalaking tulad niya. Patawad. Napahawak si Aling Rosa sa kanyang bibig. Kung naging mas matapang sana ako noon. Kung ipinaglaban ko sana agad ang tama. Hindi sana kayo naghirap ng ganito. Tumulo ang mga luha niya. Patawad. Matagal na tumingin si Aling Rosa sa kanya. Napakaraming sakit. Napakaraming taon ng pagdurusa. Ngunit habang nakikita niya ang pagsisisi sa mga mata nito, may isang bagay na unti-unting nabuo sa kanyang puso. Kapayapaan. Hindi dahil nakalimutan niya ang nangyari. Kundi dahil sa wakas ay nalaman na niya ang katotohanan. Dahan-dahan niyang tinulungan si Don Ricardo na tumayo. Tapos na. Mahina niyang sabi. Tapos na ang galit. Tapos na ang paghihintay. Tapos na ang mga tanong. Unti-unting napaluha si Don Ricardo. At sa unang pagkakataon sa loob ng 20 taon, gumaan ang kanyang dibdib.
Makalipas ang ilang buwan, nagbago ang buhay ni Aling Rosa. Ngunit hindi dahil sa pera. Hindi dahil sa kayamanan. Kundi dahil muli niyang nakasama ang kanyang anak. Madalas nang umuwi si Angela sa probinsya. Minsan ay ilang linggo siyang nananatili roon. Magkasama silang kumakain. Nagkukwentuhan. Nagtatanim sa bakuran. At binabawi ang lahat ng panahong ninakaw sa kanila. Isang umaga, habang magkasamang nakaupo sa harap ng bahay at pinapanood ang pagsikat ng araw, mahigpit na hinawakan ni Angela ang kamay ng kanyang ina. Nanay. Oh, anak. Salamat po sa hindi pagsuko. Napangiti si Aling Rosa. Hindi susuko ang isang ina. Tumulo ang luha ni Angela. Kung sumuko po kayo noon hindi na sana tayo nagkita. Dahan-dahang hinaplos ni Aling Rosa ang kanyang kamay. At kung sumuko ka rin, anak hindi mo sana natagpuan ang daan pauwi. Tahimik silang nagnityan. Habang unti-unting sumisikat ang araw sa kanilang harapan. Isang bagong umaga. Isang bagong simula. At matapos ang 20 taon ng sakit, luha, at paghihintay. Natupad din ang pinakamatinding panalangin ng isang ina. Dahil minsan sa buhay, maaaring mawala ang panahon. Maaaring mawala ang mga pagkakataon. Maaaring mawala ang mga taong mahal natin. Ngunit ang tunay na pagmamahal ng isang magulang ay hindi kailanman nawawala. Naghihintay lamang ito. Umaasa. At nananalig. Hanggang sa dumating ang araw na muli nitong mayayakap ang anak na minsang nawala. At sa wakas, umuwi na si Angela. Wakas.